Base nga sa ating satellite animation, huling namatahan si Bagyong Wilma o Tropical Depression Wilma sa layong 70 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Sa ngayon, may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbukso na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos nga yan ngayon ng pakanluran ng mabagal at base nga sa nakikita natin ngayon sa ating satellite, yung mga kaulapan nga ni Wilma dahil sa mataas na wind shear ay nandito lang sa may hilagang bahagi ng kanyang sirkulasyon at yan ngayon yung napapaulan dito nga sa may katimugang bahagi ng Bicol Region. At bukod nga dyan, patuloy pa rin umiiral yung northeast monsoon dito sa malaking bahagi ng Luzon at shear line naman o yung salubungan ng hangin galing nga dito sa may northeast monsoon at hangin na bumula kay Wilma ang siya nagbibigay ng mga kalat-kalat din ng mga pagulan dito sa may Mindoro provinces, Marinduque, maging dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Sa ngayon nga, yung mga malalakas na pagulan, as we mentioned, ay nandito sa may hilagang bahagi nga ni Bagyong Wilma. Pero dito pa rin sa may malaking bahagi ng Visayas ay ramdam pa rin yung pagpuso ng mga malalakas na hangin. At nananatili pa rin nga na dito sa may silang bahagi ng Visayas, may ina-expect pa rin tayo ng mga malalakas na mga pagulan. Base nga sa latest forecast track ng Pag-asa hinggil nga dito kay Bagyong Wilma, inaasahan nga natin na pagsapit ng linggo ng umaga o bukas ng umaga, maaaring nandito na nga yan sa may coastal waters ng Concepcion, Iloilo. Patuloy pa rin nga yung pagkilos nito pakanluran at makikitaan na nga natin ng bahagyang pagbilis pa sa mga susunod na araw. At inaasahan nga natin dahil paglampas dito sa kapuluan ng Kabisayaan, mas bibilis pa nga yung pagkilos nito pakanluran, maaaring pagsapit ng Lunes na umaga, nandito na nga yan sa may vicinity ng Taytay, Palawan. At pagsapit nga ng Tuesday ng umaga, maaaring nakalabas na nga yan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan nga na all throughout sa duration niya dito sa loob ng PAR, mananatili yan sa kategoryang Tropical Depression. At pagsapit ng Thursday ng umaga, ay nandito na nga yan sa may bahagi ng Vietnam na kung saan maaari na nga itong mag-dissipate o malusaw at maaaring maging isang low pressure area na lamang. Sa nakikita nating senaryo, patuloy pa rin ngang nakataas yung wind signal number 1 sa may bahagi ng Luzon dito sa may Sorsogon, Masbate, including Ticao and Burias Islands, Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, northernmost portion ng Palawan, including Puyo, Calamian, and Cagayan-Silio Islands. Sa Kabisayaan, kasama under signal number 1 ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, including Bantayan and Camotes Islands, Bohol, Negros Occidental, Siquijor, Northern and Central portion ng Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at Antique. Sa bahagi ng Mindanao, kasama under wind signal number 1 ang Surigao del Norte, including Siargao at Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur, northern portion of Agusan del Norte, at Camiguin. Patuloy nga natin pinag-ingat yung ating mga kababayan sa mga na-mention natin na lugar sa mga peligrong dala ng mga malalakas na mga paghangin. At bukod nga sa mga areas under wind signal, inaasahan nga natin na dahil sa pagbukso ng hanging amihan, ang halos malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maging Zamboanga Peninsula, dahil din yan sa epekto ng malalakas na hangin nitong si Wilma, makararanas din ng mga bukso ng mga malalakas na hangin. Kaya halos po sa buong kapuluan ng Pilipinas, mag-iingat po sa mga malalakas o sa mga peligrong dala ng mga malalakas na hangin, which is magpapatuloy po yan for the next 2 days. However, by Monday, yung mga pagbukso ng malalakas na hangin ay nandito na nga lang sa may bahagi ng Western Visayas. In terms naman ng mga malalakas na mga pagulan, ngayong araw kung saan inaasahan na nga natin na magla-landfall dito sa may silang bahagi ng Visayas, itong si Bagyong Wilma, nakafocus yung malalakas na mga pagulan dito nga sa may bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate,
Northern Samar, Samar at Eastern Samar, umaabot nga yan ng 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan. Again, yung mga ganitong dami ng mga pag-ulan, maaari na yung magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya patuloy natin pinag-iingat yung mga ating mga kababayan, especially nga dito sa mga naka-orange na mga warnings or weather advisory dito sa mga nakalagay sa ating mga mapa. At bukod nga dyan, dahil sa shear line, aabot ng 50 to 100 millimeters yung mga paulan sa may Quezon, Camarines Norte, Marinduque, maging dito nga sa may Romblon. At sa mga pag-ulan na nanggagaling sa Bagyo, 50 to 100 millimeters din yung aasahan ng mga paulan sa may Panay Islands, kasama dyan ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, dito sa bahagi ng Guimaras, Negros Occidental, Cebu, at Leyte. Bukas naman, kung saan inaasahan na nga natin na maaaring nandito na nga siya sa may bahagi ng Palawan or nandito na nga sa may bahagi ng Sulu Sea at papunta na nga ng Palawan, maaaring nang umabot yung mga pag-ulan 100 to 200 millimeters sa may Camarines Norte at Camarines Sur at Aklan maging sa Capiz. However, dahil nga sa shear line, yung mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Luzon, 50 to 100 millimeters sa Isabela, Aurora, maging sa may Quezon. At sa mga ilang bahagi nga ng kapuluan ng Visayas, 50 to 100 millimeters nga din. Yung mga pag-ulan na aasahan dito sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Oriental Mindoro, maging Antique, at Iloilo. Patuloy nga yung malalakas natin mga pag-ulan hanggang bukas. At pagsapit nga ng Lunes, na kung saan yung si Bagyong Wilma nga ay maaaring nandito na nga sa West Philippine Sea, yung mga pag-ulan na dadalhin niya ay abot na lang ng 50 to 100 millimeters dito sa may Mindoro provinces at sa Palawan. However, yung shear line nga natin ay tataas pa at mas maraming areas yung maapektuhan dito sa may Northern Luzon at aabot yung mga paulan 50 to 100 millimeters sa may Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at maging sa may Marinduque. Kaya sa susunod nga na tatlong araw, asahan po natin yung mga malalakas na pag-ulan, especially dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon, malaking bahagi ng Bicol Region at Visayas at mangilan-ngilang bahagi din or malaking bahagi actually ng Mimaropa. In terms naman ng mga pagtaas ng mga pag-alon, kasalukuyan ng nakataas ang gale warning dito sa may eastern seaboards ng Visayas. Nakikita nga natin kasama dyan mula dito sa may Giwan pataas hanggang sa may Bicol Region, yung mga isla nga dito sa may bahagi ng Bicol Region at Quezon, yung northern and eastern seaboards or yung mga exposed nga sa karagatan kasama po dyan. Hanggang dito nga yan sa may seaboards or eastern seaboards ng Southern Luzon at eastern seaboards din ng Northern at Central Luzon. Yung mga naka-highlight na mga areas na dito sa mapa na may nakataas na gale warning, which is, as we mentioned, from Giwan, eastern seaboard, usually mga isla, up until dito nga sa may bahagi ng Cagayan, particularly dito sa may Santa Ana. Inabisuhan po natin yung ating mga mangisda at lahat po ng sasakyang pandagat na ipagpaliban po muna ang paglalayag dahil napakataas mga pag-alon at umaabot na po yan up to 5.5 meters.